Jesus is God in the flesh. Jesus is the Christ, the Messiah. And Jesus is Lord. And also, Jesus is the only Savior. Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin at welcome po tayo muli dito sa ating gawain, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon dito po sa Facebook ng Rema Fields. 4 facts about Jesus. 4 na katotohanan patungkol kay Jesus. At nitong mga nakaraang araw po, ay napag-aralan po natin na si Jesus ay nagkatawang tao para po sa bawat isa po sa atin. Pinakil din po natin yung si Jesus ay si Kristo. Siya ang ating Mesaya. At kahapon po ay pinag-aralan natin yung Jesus is Lord. Amen po, binanggit nga po doon ni Pastor Desiree na kaya meron yung Lord of Lords, King of Kings. Siya yung pinaka mataas sa lahat ng Lords, sa lahat ng Kings, with caps lock L, yung Lord niya. Amen po. At sa hapon po na ito, pag-aaralan po natin ay yung number 4, na Jesus is the only Savior. At pag sinabi pong Savior, ito po ay tagapagligtas. Amen po, yung ililigtas ka. At sa atin po, bilang dito po sa mundo, sinasabi lang po yung word na iligtas mo ako. Okay naman, kailangan ng rescue pag nandun ka sa mga sitwasyon na mahirap o yung matinding problema. Amen po. Kaya nga po halimbawa, tulad po ngayon na magsa-summer, minsan yung iba nasusunugan. Amen po, tatawag po yan. Yung iba sa ibang bansa may 911. Kailangan nilang iligtas sila. Kailangan silang sagipin doon sa problema nila kung saan ay nasusunog yung lugar nila. At ulitin ko po, pag sinabing kailangan mo ng Savior, kailangan mo ng tagapagligtas. At ang tao po ay dumating sa puntos na kung saan ay nagkaroon ng greatest problem. Yung pinakahigit na problema, yung pinaka-greatest, pinakamataas, pinakamalaki, pinakamatinding problema. At ano po yung problema na yun? Yun po ay yung sin o kasalanan. At ito po ang nangyari sa mga tao na nagkaroon sila tayong mga tao ng yung greatest problem kung saan, ulitin ko po, ay yung kasalanan, yung sin. At ito po ang dahilan kung bakit kailangan natin ng Savior. Kailangan natin ng magliligtas sa atin. Amen po. At dito po kasi sa Romans chapter 3 verse 23, lagi po natin sinishare po ito sa bawat taong babahagian natin na ang lahat ay nagkasala at wala pong nakapasa, walang matuwid sa paningin ng Panginoon. Walang pasado sa paningin ng Panginoon. At sa Romans 6:23 nga po, 'di ba, binabanggit po doon ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. At dahil po kamatayan ay sino ang tao ang mag-o-offer ng buhay niya para mabayaran yung kasalanan po natin. Amen po, dahil kung sa korte o sa husgado, yung judge ay palalayain niya yung nakasalang doon sa korte, yung akusado, kung sila ay mapatunayan na not guilty. At sa atin po, ang judge natin, ang humuhusga ay ang Panginoon. At nung tiningnan niya, hindi pasado sa standard niya. Sobrang laki ng kasalanan. Ito po ang greatest na problema ng tao. At ulitin ko po, ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. Alipin po tayo ng kasalanan. Alipin po tayo ng mga mali nating nagawa, ng mga kasalanan, mga ginawang mali. At para lumaya tayo, ay kailangan may kapalit. Kailangan po may ransom. Kailangan may ipalit. Amen po. Kailangan may kapalit. At kagaya nga po ng binanggit po ni Pastor Oge, matatandaan niyo po, meron pong time na yung mga tao ay nag-o-offer ng mga hayop. Amen po, iba-iba.
iba't ibang klase ng hayop at kailangan walang kapansanan. Kung babasahin po natin ang Biblia, napaka-strict ng Panginoon that time. Kasi kailangan kompleto ang ganito, yung paa ay ganito, ganyan. Masyado pong strict. Kasi kailangan perfecto. Kailangan walang kapansanan. At dumating po ang time na hindi na po sumapat yung mga offering na yun. Na ang kailangan na pong i-offer ay yung perfecto. Para matubos, para mawala yung kasalanan ng tao. At wala naman pong taong perfecto. Ngayon po, ang ginawa ng Panginoon ay binigay niya ang kanyang anak na si Jesus. Dahil siya ang perfecto. At nagkatawang tao nga po siya, kagaya po ng mga pinag-aralan natin nung mga nakaraang araw. Si Jesus po ang binigay sa atin na maging tagapagligtas natin. Binayaran niya yung presyo, yung halaga. Inako niya yung kasalanan natin kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At yung parusa po ng kasalanan natin ay kinuha ni Jesus. At walang ibang pwedeng gumawa nun kundi siya lang. At tayo ay nirescue ni Jesus sa kasalanan. Kaya nga, siya yung perfecto. Kaya nga, siya ay perfect Savior. Amen po. At dun po sa Ephesians, kung babasahin po natin sa Ephesians chapter 5 verse 8, ay minsan na tayo nasa kadiliman at nung niligtas tayo ng Panginoon ay nagkaroon ng liwanag. Inalis niya tayo sa kasalanan. At dito po sa Titus chapter 2, makipagbukasan po kayo sa akin. Dito po sa Titus chapter 2 verse 11, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos at matuwid at makadiyos. Verse 13, habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Minention po dito na si Jesus lang ang tagapagligtas natin. At urong po tayo dito sa chapter 3 verse 3, sapagkat noong una tayo rin ay kulang sa pangunawa tungkol sa katotohanan at mga masuwayin. Nilinlang at inalipin tayo ng lahat ng uri ng kahalayan at kalayawan. Naghari sa atin ng masamang isipan at pagkainggit. Kinapopuotan tayo ng iba at kinapopuotan natin sila. Ngunit nang mahayag ang biyaya at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Verse 6, masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. At marami pa pong nakalagay sa Biblia na si Jesus lang ang binigay ng Diyos para sa ikaliligtas natin. Amen po, kung maalala niyo po sa Acts chapter 4 verse 12, sa silong ng langit, ang pangalang Jesus lang ang binigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga, kailangan nating tanggapin ang Panginoong Jesus kasi tayo po ay naligtas hindi sa pamamagitan ng gawa natin, kundi sa pamamagitan ng awa, ng grace, ng Panginoon sa atin. Si Jesus lang po ang naging tagapamagitan at wala na pong iba. Siya lang ang naging tagapagligtas. Kaya nga sa John chapter 4 verse 16, John chapter 14 verse 6, ang sabi po ng Panginoon na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Walang ibang tagapamagitan sa Ama, kundi si Jesus lamang. Kaya nga, ulitin ko po, hindi sa pamamagitan ng relihiyon o mabuting gawa, kundi sa pamamagitan ni Jesus lamang. Amen po. Kaya nga po katulad ngayon, malapit na naman po ang sinasabi na Holy Week, mahal na araw. Yung iba po ay nagpapapako pa sa krus. Yung iba naman ay nagpipinitensya. Kasi ang paniniwala nila ay kapag ginaya nila ang ginawa ni Jesus, sila ay mapapatawad sa mga kasalanan. Na malinaw po na sinasabi ng Biblia na si Jesus lang ang pwedeng gumawa nun at ginawa na niya yon 2,000 years ago. Amen po. At si Jesus po ang tumapos ng lahat ng kasalanan natin, yung katawan at dugo ni Jesus.
Ang dugo po natin sa pisikal na katawan po natin, ito po ay may mga composition na kung saan ay para maiwasan yung sakit. Although nagkakasakit pa rin po tayo, minsan may ubo, sipon, pero yung dugo po ng tao ay meron siyang composition na kung saan nilalabanan niya yung mga foreign bodies, yung mga sa tingin niya ay hindi dapat nandun sa katawan. For example, yung mga virus. Yun po ang trabaho ng dugo natin, tayong mga tao. Yung mga impurities, tinatanggal niya. Kasi nakikilala nila kung yung mga pumapasok sa katawan natin, inaalis ng dugo ng katawan ng tao. Pero alam niyo po ba, yung dugo ni Jesus, iyon ang tubos sa atin. Kaya nga pag nagko-communion tayo, inaalala po natin na yung dugo ni Jesus ang siyang bumabalot sa atin at dahilan sa dugo na to, tayo ay naging malaya sa sumpa ng kaaway, malaya na tayo sa sakit, karamdaman at anumang banta ng kaaway. Dahilan doon sa dugo na bumuhos doon sa krus ng Kalbaryo at doon sa katawan na nabayubay sa krus. At walang ibang gumawa, kundi si Jesus lamang. Amen po. Ay yung mga tao po na gumagawa ng mga ganun pag mahal na araw, hindi pa po nila naintindihan kung ano ba ang kaligtasan. Kaya nga po napakahalaga na nagbabahagi tayo sa mga tao at sinasabi natin na si Jesus lang ang tagapagligtas. Amen po, kasi kahit anong gawin nila, kahit gayahin pa nila yung pagkapako ni Jesus sa krus, hindi nila matutumbasan ang ginawa sa atin ng Panginoong Jesus. Amen po. Naalala ko po, meron po kaming isang nasyaran na nanay during soul winning. Ito pong nanay na ito ay actually, siya lang po ay nakaupo dun sa isang tabi. Kumbaga, nag-share po kami dun sa kabilang side and then napansin po namin na may nanay na nakaupo. Nilapitan po namin siya at nagsabi kami na baka pwedeng magbahagi sa kanya ng salita ng Panginoon. At nakakalungkot po ay siya po ay tumatanggi. As usual na ginagawa ng mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Tumatanggi po siya sa amin. At ang sabi po niya sa amin, wag na, doon na lang po kayo sa iba. Ngayon sabi namin sa kanya, saglit lang po ito. Ngayon po ang nangyari, ang sabi po niya sa amin, pag may oras nagsisimba naman ako tuwing linggo, tsaka hindi naman ako dito nakatira. Ano pang ginagawa niyo dito, Nay? Sabi namin sa kanya. Ay binibisita ko lang yung aking mga apartment. Kasi marami akong apartment. Yun po ang sabi niya. Meron ako sa ganito, meron ako sa ganito. Basta marami po siyang sinabi. Sa madaling salita po, ang dami po niyang ari-arian na pinapaupahan. Tapos nagtataka kami, bakit niya kinikwento yun? At the end po, pagkatapos po niyang sabihin na marami siyang apartment, ang sabi po niya, kapag nakakasingil ako at medyo malaki-laki ang naiipon ko dun sa mga paupahan ko, nagbibigay naman ako ng tulong, kumbaga charity works, sa mga ampunan, sa mga ganito, ganyan, kaya mabuti naman akong tao, kaya kahit hindi nyo na ako mabahagian ng salita ng Diyos. Nakakalungkot po na ang paniniwala niya para maligtas ang tao ay yung mabuting gawa. Proud po siyang sinasabi na marami naman akong natutulungan. At pagkatapos po nagtingin lang kami ng mga kasama ko at nagthanks kami, nagprayer kami, at praise the Lord po, pumayag po siya na masyaran po namin. Sa madaling salita po, tumanggap po sa Panginoon si nanay. Tinanggap po niya ang Panginoong Jesus bilang kanyang tagapagligtas, bilang Savior po niya. At alam niyo po, after 1 week, nagulat po kami, meron pong isang tarpaulin na nakapaskel dun sa may mga apartment ni nanay. At nung napadaan po yung isang kasama ko, nakita po niya yung picture ni nanay. At nung kinonfirm po namin, siya po pala ay namatay na. Yung nanay po na nasyaran namin, after namin mapatanggap, after 1 week, binawian na po ng buhay. Kaya napakahalaga po na magbahagi tayo ng salita ng Panginoon at sabihin natin na si Jesus lang ang tanging tagapagligtas. Jesus is the only Savior. Amen po. Yung mercy, yung grace po ng Panginoon noon, kaya bakit na binigay si Jesus? Kasi ganun na lang niya kamahal. For God so loved the world, sabi niya sa John 3:16, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. At dahil sa awa, dahil sa habag ng Panginoon, kung bakit po tayo naligtas sa kasalanan, at tayo po ay naging malaya sa kapahamakan, which is ang impyerno. At habang hindi pa po dumarating ang Panginoon,
May kanya-kanya po tayong pinagdaraanan, may kanya-kanya pa rin po tayong battle sa buhay. Alam ko po, nagkakamali pa rin po tayo. Amen po. Bumabagsak pa rin po tayo sa kasalanan dahil hindi pa rin po tayo perfecto. At yung grace, yung mercy po ng Panginoon noon na si Jesus, hanggang ngayon po, yun pa rin ang binibigay niya sa atin. Kapag nagkamali tayo, pag nagkulang tayo, nagkasala tayo, andyan pa rin si Jesus. Si Jesus pa rin ang Savior natin. Siya pa rin ang tagapamagitan sa Ama. Kaya lumapit lang po tayo sa Panginoong Jesus. Dahil si Jesus lang ang tanging advocate. Pag sinabing advocate, siya ang tagapagligtas, tagapamagitan, tagapagsalita sa ating sa Diyos Ama. Kaya nandun pa rin ang mercy, andun pa rin ang grace kapag nakagawa po tayo ng pagkakamali sa Panginoon. Amen po. Kaya napakabuti ng Panginoon, napaka-blessed po tayo natin na nandito po tayo na naglilingkod sa Panginoon. Isang pribilehiyo ang paglingkuran, ang hari ng mga hari. Amen po. At tayo po ay mag-share ng salita ng Panginoon at sabihin natin sa lahat na si Jesus lang ang tanging tagapagligtas. Amen po. So sige po, minsan pa po, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat o Diyos sa mga paalala mo sa amin, sa mga reminders mo sa amin, Panginoon, kung gaano kalawak ang iyong mercy, ang iyong awa, Panginoon. Sa mga pinag-aaralan namin na ito, O Diyos, patuloy kaming napapalakas, napapatibay, at dalangin namin, O Diyos, ang patuloy na pagpalain mo ang bawat isang nakikinig. Hayaan mo, Panginoon, na mas maging firm pa kami, Panginoon, sa buhay Kristiyano namin. Hayaan mong maging matapang kami na ibahagi sa lahat, Panginoon, na si Jesus ay buhay na pinaglilingkuran namin, Panginoon. Salamat o Diyos, gamitin mo pa kami sa iyong ministeryo, Panginoon. Ito pong amin samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang hapon po sa bawat isa at patuloy po tayong makinig dito po sa Rema Philippines tuwing alas 4 ng hapon araw-araw. Mag-ingat po tayo, pagpalain po tayo ng Panginoon.